Sa Bicol, naghahanda na ulit magtanim ng palay ang mga magsasaka sa kabila ng pangambang malulugi na naman dahil sa baba ng bentahan. Ano nga ba ang kanilang kahilingan? Panoorin sa ulat ng Baretang Bicolnon. Pag bininta lang yung palay, 50 pesos lang ang isang kilo. Talo yung magsasaka dito sa amin, lugi talaga. Mas malaki ang ginagastos ng mga magsasaka sa Camarines Sur, gaya ni Edwin, kaysa sa benta nila ng palay. Kaya tuwing anihan, lugi at bagsak ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dito sa amin, mahirap kasi pagbili ng mga produkto dito, medisina, abono, yung dito, yung bini, masyado ng mahal. Talo kami pagka mayroon na kaming utang. Iniisip namin, wag na ibenta yung palay kasi mura. Tag-init naman. Binilad namin si palay. Pinagplanuhan namin na bibigasin. Kahit na lugi, nagsisimula na ulit silang ihanda ang lupa para muli magtanim ng palay. Wala naman kasing ibang kinabubuhay ang mga magsasaka, kundi ang pagtatanim. Mahirap po. Kasi po, nakagisnan ko po sa mga magulang ko na tuwing magsasaka, umpisa pa lang pagbungkal ng lupa ay yung budget galing sa kumprada, inutang, tapos pag-ani babayaran, may interest, konti na lang yung matitirang palay. Ang hiling ng mga magsasaka, itaas ang presyo ng palay at mabigyan ng sapat na suporta ang produksyon nito. Inilapit nila ang ganitong mga hiling sa isang konsultasyon ng mga magsasaka sa Camarines Sur noong March 29. Pinangunahan ito ng grupong Amihan at Gabriela Women's Party. Pinag-usapan dito ang mga kinakaharap at kahilingan ng mga kababaihang magbubukid sa probinsya. Resulta po ng patakaran mismo na isinabatas ni Duterte yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law. Ang resulta po nito ay talagang yung pumapasok po yung imported na bigas na kung saan hindi kayang makipagkompetensya yung ating produksyon na bigas dahil dito sa Pilipinas ang mahal-mahal po ng production cost. Kung tutuusin nga raw, kaya naman ng mga magsasaka natin na mag-supply ng bigas basta't may sapat na suporta galing sa pamahalaan. Pero sa dami ng gobyernong dumaan, tila raw pinapabayaan na sila. Wala talaga nagbabago. Pero man sana makarinig ng ang inaasahan ko po sa ngayon na merong makatulong sa mga magsasaka na matulungan din naman na umangat, lalo na po sa mga presyo ng bilihin mapababa at yung mga harvest naman ay sana umangat naman yung presyo para makatulong naman po sa mga magsasakang katulad ko. Kaya naman kikilos at magbabantay raw ang mga magsasaka sa Bicol ngayong eleksyon para siguraduhin na maisama ang kahilingan nila sa programa ng mga tumatakbo sa pamahalaan. Sa mga nakonsulta naming mga magsasaka ay kailangan may makatingin naman sa mga magsasaka, sa mga manggagawang bukid na makita nila kung gaano kahirap ang pagsaka at kung gaano kahirap ang pagbudget ng mga gamit sa pagsaka. Napakahalaga po ng magkaroon ng representative ang mga magsasaka sa Senado para matugunan naman ang mga pangangailangan ng mga magsasaka sa Kabikulan. Pero may kinatawan man o wala sa pamahalaan, tuloy-tuloy daw nilang ihigiit ang hiling nila para sa makatarungang bentahan at sapat na suporta para sa mga magsasaka. Kaya wala tayong ibang masilungan kundi ang tanging lakas natin ay sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Nag-uulat, Reynard Magtoto ng Baretang Bicolnon para sa Alam. Tuloy ang laban!